Magandang araw sa lahat. Ako si Vladimir A. Simbahon Jr. at ang aking pananaliksik ay pinamagatang ang tunay na kaligayahan, edukasyon sa pagpapakatao bilang sagot sa hedonistikong eskapismo ng kabataan. Sa kasalukuyang panahon, maraming kabataan ang nahuhulog sa tinatawag na hedonistikong eskapismo kung saan ang kaligayahan ay hinahanap sa panandaliang aliw tulad ng social media, bisyo o labis na libangan. Ngunit sa aking papel, ipinapakita ko na ang ganitong uri ng kaligayahan ay hindi nagtatagal at hindi nagbibigay ng tunay na kahulugan sa buhay. Ayon sa aking pag-aaral, ang tunay na kaligayahan ay hindi na matatagpuan sa panlabas na bagay, kundi sa paghubog ng ating pagkatao. Sa pamamagitan ng edukasyon sa pagpapakatao, natututo ang tao ng mga bertud o mga mabubuting gawi na siyang pundasyon ng isang makabuluhang buhay. Kaya ang aking thesis ay ito: ang tunay na kaligayahan ay nakaugat sa paglinang ng mga bertud, malasakit sa kapwa, at aktibong pakikilahok sa komunidad. Sa aking papel, may tatlong pangunahing punto ito tungkol sa kaligayahan. Una, ang kaligayahang nakabatay sa mga bertud ay mas matatag dahil ito ay nagmumula sa loob at hindi sa opinyon ng iba. Ibig sabihin, hindi nakadepende ang ating saya sa mga gusto, pag-aproba o papuri ng ibang tao. Halimbawa, ang isang kabataang may disiplina at tapang ay nananatiling matatag kahit walang pumapansin o pumupuri sa kanya. Ikalawa, ang malasakit at relasyon sa kapwa ang pinagmumulan ng pangmatagalang kaligayahan. Bilang tao, likas tayong panlipunang nilalang. Hindi tayo nagiging ganap ng nag-iisa. Mas nararamdaman natin ang tunay na saya kapag tayo ay tumutulong sa iba kaysa kapag tayo ay puro sariling aliw lamang ang iniisip. Ikatlo, ang pakikibahagi sa komunidad ay nagbibigay ng mas malalim na kahulugan sa buhay. Ang buhay na may layunin ay mas makabuluhan kaysa sa buhay na puro kasiyahan lamang. Halimbawa, ang kabataang naglilingkod sa simbahan o komunidad ay nakakakita ng saysay na hindi maibibigay ng pansamantalang libangan. Gayunpaman, may mga kritiko sa ganitong pananaw. Una, sinasabi nila na ang kabataan ay dapat malayang mag-eksplora at hindi dapat limitahan ng moral na pamantayan. Ikalawa, hindi raw garantiya ang mga bertud sa kaligayahan dahil may mabubuting tao na hindi naman masaya. At ikatlo, sa modernong mundong kompetitibo, mas praktikal umano ang pagiging nakatuon sa sarili kaysa sa komunidad. Ngunit may mga sagot tayo dito. Una, ang moral na pormasyon ay hindi paghihigpit sa kalayaan, kundi paggabay upang ito ay magamit sa tama at makabuluhang paraan. Ang mga bertud ay gabay, hindi kulungan. Ikalawa, ang kaligayahan na tinutukoy natin ay hindi lamang emosyon, kundi isang malalim na katuturan o fulfillment o eudaimonia, isang buhay na may layunin at integridad. At ikatlo, sa isang mundong masyadong individualistiko, mas kailangan ang mga bertud upang mapanatili ang dignidad ng tao at ang maayos na ugnayan sa lipunan. Sa huli, ang aking pananaw ay ito: ang kaligayahan ay hindi hinahanap sa labas, kundi hinahubog sa loob ng ating pagkatao. Hindi ito nakukuha sa panandaliang saya, kundi sa patuloy na paglinang ng kabutihan sa sarili. Kaya, bilang konklusyon, ang tunay na tanong ay hindi kung paano maging masaya sa sandaling ito, kundi kung paano mabuhay ng may saysay at moral na integridad. At dito pumapasok ang kahalagahan ng edukasyon sa pagpapakatao bilang gabay ng kabataan tungo sa tunay na kaligayahan. Maraming salamat po.